makakasama natin po si Arian Jane Camaricit Ramos, dati pong Secretary ng Guerrilla Front 55 ng NPA. Camaricit, maayong gabi. Admar Villando, kauban si MJ Mandihar dito sa SMNI. Maayong gabi, magandang gabi po sa lahat. Ano ang masasabi mo nung narinig mo na ito'y agad yung unang isusulong ng dating senadora? Para sa amin, no, sa hanay ng mga former rebels, it's very alarming because yung interest ng mga tao, I think it's not about the so-called red tagging issue. May mga interest yung mga tao ngayon na kailangan pagtuunan ng pansin, such as the very basic issues sa kanilang communities. Kaya alarming siya for us kasi bakit yun yung priority? Ano yung totoong agenda? However, dahil yun naman yung gusto niyang gawin, we are all here naman bilang mga nagbalik loob sa gobyerno na we are very willing to engage with the incoming Congresswoman Laila De Lima na kausapin niyo po kami. Talk to us so you will know who truly deserves to be criminalized. Opo, Camaricit, mas maganda ba pakinggan kung tutulong ang incoming Congresswoman na matukoy sino talaga itong mga miyembro ng CPP, NPA, NDF? Oo, no, bilang makakaupo naman siya sa Congress at mandato naman ito ng isang miyembro ng Congress bilang isang representative, kailangan nilang protektahan, no, yung welfare ng Filipino people. So dahil isa lang naman talaga yung kalaban natin ngayon at ang number one na kalaban natin ay yung CPP, NDF. And I know that she is very willing to protect the Filipino people as mandated under the Philippine Constitution. So alam ko naman na ayaw din naman niyang marami pang mga kabataan at iba pang mga Pilipino, no, na mamatay dahil lang sa armadong pakikibaka. Bilang dating kasapi at nagbalik loob gayon sa gobyerno, dating kasapi ng CPP, NPA, NDF, for sure, alam mo kung paano gamitin yung issue, yung propaganda gamit ang salitang red tagging. Maaari nyo bang ikwento sa ating mga kababayan para lubos nilang maintindihan bakit laging nilang dinidepensa gamit ang salitang red tagging para makaiwas sa katotohanan, Arian? Ang red tagging naman ay hindi naman galing yan sa gobyerno, no? Wala namang ibang may salarin dyan kung hindi ang CPP, NP, NDF at ang mga legal front organizations nito. Ang red tagging rather, ang red tagging ay isang para sa amin, no, isang shield para sa kanila. Kasi actually they are not afraid of red tagging, they're afraid of being unmasked. Yun yung kinatatakutan nila kasi napakarami ng mga witnesses, no, na makapagbibigay ng solid and credible pieces of evidence against them. So kailangan talaga ito na para sa kanila, kailangan nilang itong gawin, kailangan nilang gumawa ng maraming mga kwento at they are manipulating the legal system. So gumagawa sila ng mga bagay na sinasabing may human rights violations. They're accusing the armed forces of the Philippines and other security forces na inaabuso ito. Kaya sinasabi nila na ito kailangan natin na merong red tagging. So dahil daw merong mga namamatay na mga sinasabi nilang mga aktivista, ang katotohanan naman ay mga members ng New People's Army. So it's very alarming, no? Dapat ang gobyerno natin, ang judicial, no, body natin, aware sa kung paano ba yung CPP, NP, NDF na minamanipulate nila yung kapangyarihan nila kunwari dyan mismo sa loob ng Kongreso, mismo dito sa urban, mismo dito sa dayag, no, na pakikibaka nila. So for me, tawag nito, nagiging paraan ang red tagging para protektahan nila yung sariling interest nila. And which is, ano ba yung interest nila? Ano bang interest ng CPP, NP, NDF? They need to protect their so-called legal identity para mas makapag-infiltrate sila dyan mismo sa loob ng gobyerno. And while infiltrating within the government, they are trying their best to revive their power para makapag-recover na naman sa countryside. Sa tingin mo, sa ibang bansa kasi, lalo na yung may mga left-wing, makakaliwa, mga komunista,
Proud pa nga sila at hindi sila takot na matag as komunista. But dito sa Pilipinas, kahit marami ng mga nagsasabi, lalo na yung mga dati talaga sa CPP and PNDF, na kayo, kasamahan namin, bakit kaya hindi sila proud? Dahil alam ba nila na mali yung kanilang ginagawa? Wala naman kasing judicial president or any provisions or laws no dito sa Pilipinas na nagsasabing kriminal ka kung ikaw ay miyembro ng Communist Party no. Sa akin lang mas natatakot sila na sabihin or isiwalat na sila ay mga komunista dahil alam nila na may mga taong alam yung konektado ni Communist Party of the Philippines kay New People's Army. So kung sasabihin nilang ako'y komunista, ibig sabihin they are supporting no the New People's Army. Not just supporting the People's Army, but they are the ones who operates no. They are the ones na nag-o-orchestrate sa New People's Army. Yun yung isa sa mga disadvantage. Kaya yung sinasabi nila usually pag nag-i-interview, for example, Tede Casino, kahit nga ang Kabataan Party List, for example, si Raul Manuel and Franz Castro, sinasabi nila na they are activists. Lalo na ngayon, no, nakakatakot kasi sinasabi ni incoming Congresswoman Attorney Ko ng Kabataan Party List na kailangan nilang mag-recruit ng napakaraming progresibong aktivista. They're claiming themselves as activists, but they're not activists. They are members of the CPP, NPA, NDF. And ano ba yan? Ano ba ang CPP, NPA, NDF? They're designated terrorist group. So, dapat kailangan alam natin kung sino yung totoong aktivista at sino yung mga terorista. Ma'am, good evening. Sa MJ po ito. Kadalasan po sa depensa ng mga kaliwa ay nire-red tag daw sila nang wala ng sapat na ebidensya. At madalas ito yung mga depensa, madalas na pinapakita na ang mga biktima daw dito ay mga aktivista, mga human rights defender at miyembro ng civil society. Bilang ikaw na dating kasapi ng CPP and PNDF, wala ba talagang ebidensya laban sa kanila? Kung sasabihin natin operational wise no ng mga members ng mga legal front organizations, meron tayong mga ebidensya, hindi pwedeng wala. Kasi yung buhay ng more than 55,000 former CPP and PNDF members, isa yun sa napakalaki at napakabigat na ebidensya against sa kanila. We could even provide underground documents that would support yung narratives na sinasabi namin. Pwede nga kami, I know we can give you information kahit na ituro namin sa inyo kung saan yung opisina namin, ano yung pinanggagawa namin, kaya namin yung i-provide. Ngayon lang, syempre, part yun ng kanilang propaganda na wala yung ebidensya, puro lang yan mga tawag dito, mga human rights violations against us dahil takot yung gobyerno na maisawalat yung mga sinasabi nilang katotohanan na nangyayari talaga sa mga Pilipino. Wala naman tayong problema no na pakinggan yung dissent ng mga tao. However, we should distinguish dissent and ideological manipulation. So yun yung kailangang alamin natin bilang nasa loob ng gobyerno at alamin ng nasa loob ng Kongreso. Ma'am, paano kaya ang epekto nito sa national security kung magkakaroon halimbawa ng batas at mapirmahan ni Marcos Jr. para po sa operasyon ng AFP at ng PNP laban dito sa CPP and PNDF? Mataas na proseso pa kung magiging law talaga siya because para sa akin it would be unconstitutional because napakaraming mga, for example sa amin, sa hanay namin at sa hanay ng mga ordinaryong manggagawa, magsasaka, kabataan na alam nila kung ano talaga yung operations ng CPP and PNDF even if they are not members of the CPP and PNDF but they are victims of the CPP and PNDF, it would suppress their freedom of speech and expression. Number one yun. At sinasabi naman sa isang kaso, yung De Duro versus Major General Vinuya na case, wala naman talagang red tagging unless otherwise, meron kang kung wala kang ebidensya, pero kung meron kang ebidensya, hindi siya magiging red tagging. So napakaraming
mga basis na kailangang patunayan ng kung patunayan ni incoming Congresswoman Laila De Lima para sabihin na ang red tagging ay magiging constitutional. Kung ang basis niya lang naman ay yung mga kunwari pinapatay ng mga aktivista, pinapatay ng mga civil rights advocates, etc., etc., we could even provide evidence na hindi talaga sila mga human rights activists. Sila ay totoong mga member ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Kailangan talaga nating i-connect si CPP-NPA kahit na membro ka lang ng Partido Komunista ng Pilipinas na wala kang hinahawakan na armas, meron tayong Anti-Terrorism Act 2020. So, nandun nakapaloob kung ano yung mga legal basis natin na gagamitin against them because those are crimes, no? Against the Filipino people, against every human being. Kasi pag ikaw ay isang member ng Communist Party of the Philippines rather, automatically, you are supporting the NPA. You are the ones na nagiging leader para maglunsad ng karahasan dito sa bansa. Paano na lang kaya ang operasyon din, ma'am, ng NTF-ELCAC sa mga ganitong hakbang ni former na ba, ni incoming Congressman Laila De Lima? I cannot speak in behalf of the NTF-ELCAC because I am not part of the NTF-ELCAC. But for me, if the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay pinirmahan, isang executive order naman ito. So ibig sabihin, we trust the government why they created this executive order. So meron tayong legal cluster sa ilalim ng NTF-ELCAC and I trust those people na kaya nilang patunayan at kaya nilang panindigan na lahat ng mga sinasabi o lahat ng ginagawa ng NTF-ELCAC ay nakabatay at nakasaad sa ating konstitusyon at iba pang mga judicial precedents. At lalong-lalo na sinusuportahan ito ng mga totoo at mga totoong former rebels. Anong balita, ma'am, sa recruitment ng CPP? Makarating sa aming kamalayan na lumalakas daw ngayon yung recruitment sa Cebu, lalo na sa mga kabataan. Actually, hindi lang Cebu eh. Actually, marami talaga ngayong pagkakataon na ginagamit talaga ng CPP-NP, NDF na makapag-recruit. Hindi lang talaga sa Cebu, kung hindi sa lahat no, ng parte dito sa buong Pilipinas. Kahit nga dito sa Davao City in particular, nandito naman talaga ako. Medyo makulit talaga yung mga nasa tinatawag nating white area. Medyo makulit talaga yung mga dati naming kasamahan na kilala nga namin sila, no? Hindi sila natatakot na mag-recruit pa rin. They're exploring different kinds of strategies and tactics na kunwari ay hindi illegal yung ginagawa nila. Doon naman sila expert. Pero kung, yun nga, may ganitong mga thinking sa loob ng Congress na i-criminalize ang red tagging, it would empower them. Mas kakapal yung mukha nila na mag-recruit ng mga kabataan by using all those legitimate issues, no? Galing pa doon sa mga problema sa edukasyon, health services, economy, etc., etc. So, lahat ng mga posibleng gawing pamamaraan no, ng pagre-recruit, gagawin yan nila. Ang atin lang sana kung nasa loob tayo ng gobyerno, kung totoong nakikinig tayo no, sa kung ano talaga yung gusto ng Pilipino, sana no pakinggan yung totoong hinaing nila na it's not about they're not supporting the left group, they're not supporting the CPP and PNDF. Nabibilang lang sa kamay yung nagsusuporta sa Communist Party of the Philippines. So sana yun nga kausapin kami so that we could create a bill na totoong interes ng mga tao. Tsaka ma'am, dapat may magkaroon ng malaliman na debate dyan sa Kongreso. Kaso yung isang party list group no, na anti-CPP-NP-NDF, yung Duterte Youth, which is magkakaroon sana ng 3 seats, ay inaharang po na makaupo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Paano kaya magiging pagtalakay niyan, ma'am, kung wala tayong nakikitang isang grupo, isang party list group na kukontra o magbibigay ng dissenting opinion hinggil po dito sa mga hakbang para po i-criminalize ang red tagging? Marami naman sigurong mga party list no, na we could convince no, not to support the
proposed bill ni Laila de Lima. I cannot speak in behalf of Duterte Youth, pero para sa akin, hindi naman siguro ang Duterte Youth lang ang ayaw sa CPP and PNDF. Naniniwala pa rin po ako na sa napakaraming mga nakaupo ngayon sa loob ng Kongreso, even in the Senate, ayaw nila ng CPP and PNDF, and they are not ignorant, they are not, dull about that, dahil alam nila yung kalakaran ng CPP and PNDF. Hindi ko lang talaga din maintindihan why is it na yun yung unang naisip ni Laila de Lima. But maybe because she is, influenced by those people around her. Hindi natin mabablame yan because the CPP are trying their best. The CPP is trying its best talaga na makipag-usap sa mga tao, sa kung sino man yung pwede nilang magamit para masuportahan yung interest nila. So if hindi makaupo si Duterte, ang Duterte Youth, it's our responsibility, to convince other congressmen or even the Senate na ito yung mga concerns ng totoong concerns ng sambayan ng Pilipino at hindi lang ng iilan na na alam natin, yung sinasabi kong iilan ay yun lang din naman yung mga taong mga membro lang din ng CPP. Kapansin-pansin din na Kamarikit na kaya siguro din nila pinupush lalo na ma-disqualify itong Duterte Youth kahit luma na yung issue nila, 2019 pa ata yun, dahil sila yata yung possible o maaaring makinabang sakaling madikyo at mabigyan pa sila ng pwesto. Sa matagal na panahon, sila yung naunguna sa party list election, pero during sa Duterte administration, talagang napuruhan sila. Pero ngayon, nandun pa rin, umaasa. Pero ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit parang lumalakas ulit yung kanilang loob, lalo na yung nabanggit na natin na recruitment? Sa tingin mo, Kamarikit? Lumalakas ang loob ng CPP and PNDF ngayon dahil hindi naman kasi gaano kalakas ngayon yung counter propaganda natin, yung counter attack natin against them. I can attest to that, no? But the people dito sa ground, sa mga local government units, sa mga provincial sa mga probinsya, the local government units are very supportive naman, no? Meron naman tayong Joint Task Force and Local Communist Armed Conflict. Meron talaga tayong mga local chief executives na tumutulong talaga para tugunan yung pangangailangan ng mga tao doon sa communities. Siguro dyan lang sa loob ng Congress, sa loob ng siguro universities, institutions, na very open yung mga kabataan na pakinggan yung kung ano man yung nauuso ngayon. They are manipulating, no, yung current political climate natin. Malakas kasi sa social media. Tignan din natin yung lakas ng social media. Sino ba yung maingay? Siyempre yung mga kabataan kasi parang nabubuhay na sila para lang nabubuhay sila every day of their lives. May hawak na cellphone, nag-ooperate na kung ano, nagsasabi ng kahit ano. Pero kung pupunta ka sa ground, kakausapin mo yung mga tao, yung mga ordinary masses, hindi ko nafe-feel talaga na merong ganong pakalaking impact ang CPP and PNDF. So kung totoo lang, nire-reject na nga sila ng mga tao, galit na nga sila with regard to the issue about red tagging. Kasi ano ba, tapos na kasi dapat tayo no? I mean, it's not the end na talaga, pero tapos na tayo sana doon sa level na napaalis na natin yung NPA sa iba't ibang mga lugar. Hindi naman absolute na napaalis talaga natin sila, but relatively, ang layo-layo na nang narating natin. It's about the sustainment period na sana, no? Na sana yung mga proyekto, lalong-lalo na yung mga proyekto ng ayuda, yung mga proyekto na hindi naman sustainable, ma-redirect doon sa mga sustainable na mga pangangailangan ng mga tao para
wala nang reason para mag-manipulate na naman si CPP na makapag-recruit ng mga kabataan, makapag-recruit ng iba't ibang sektor dito sa ating lipunan. So, napaka-complicated ng situation natin ngayon, but because yun nga, historically speaking naman, napakaraming former rebels naman na very willing to testify, and not just testify, very willing to help, no, sa gobyerno at magpaintindi sa mga tao kung ano talaga yung ginagawa ng mga legal front organizations at ng CPP and PNDF. Tsaka kapansin-pansin din, ayaw nilang ma-red tag, pero ayaw din naman nilang kondenahin yung CPP and PNDF. In fact, kinikilala pa nila at binibigyang pugay pa yung founder, leader ng CPP and PNDF, Kamarikit. Oo, kasi nga nakatago sila dun sa mantel ng legal no? Na pwede nilang gawing reasoning na this is because of our belief, no? Academic freedom to. We have the right to explore different ideologies. Okay lang yun para sa kanila. Kasi nga, hindi pa ganun katibay yung ating mga provisions, mga laws, no? Para kalabanin natin sila. Actually, merong nakabinbin na 2021 petition, no, Republic of the Philippines versus Kabataan Party List na ma-disqualify sila. Until now, wala pa ring sagot si COMELEC. So, yun yung mga kailangan nating abangan. Kasi we don't know kung ano yung mga pamamaraan ngayon within the COMELEC. So, para sa akin, naniniwala ako na kung natutulog man si COMELEC, kung natutulog man yung mga iba't ibang tao at ahensya ng gobyerno with regard to our problem, no, ang problema natin sa insurensiya, kailangan silang pukawin sa pamamaraan din ng protests, no, coming from the concerned citizens, lalong-lalo na yung mga biktima ng CPP and PNDF. Kapansin-pansin din na parang tahimik yung makakaliwa, yung CPP and PNDF, na sa pag-iingay, lalo na sa mga malalaking issue at kontrobersiya ngayon, laban sa gobyerno. Ano kayo nakikita mo rito, Arian? Doon ako sa sino yung pinakamalaking kalaban nila sa ngayong situation. At sino yung pinakamalaking kalaban nila? Ang mga Duterte. Bakit? Dahil sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, doon talaga na-expose kung sino at ano ang ginagawa ng mga legal front organizations at ng CPP and PNDF. That's why nandito kami ngayon. We are the products of the EO 70. Noon hindi ko pa yan matanggap pero nung iniisip ko talaga, kung walang EO 70, hindi kami lalabas. Siguro kung may lalabas sa amin, nakakahon na kami kasi patay na kami, no? So because of nakikita nila kung gaano ka-agitated, gaano ka-passionate, no, ang mga Dutertes, lalong-lalo na si Vice President Inday Sara Duterte against the Communist Party of the Philippines. Siya yung unang inaatake. So, yung taktika no, ng CPP and PNDF ngayon, kailangan unahin kung sino yung number one na kalaban. Wala namang ibang number one na kalaban nila, and I believe, no, one of the most powerful person dito sa Pilipinas, kundi ang Duterte. So, they're, focusing on her or on her faults. They're focusing sa mga problema sa mga Duterte. Yun nga yung nakakapagtaka. Ang ingay-ingay namin noon sa lahat ng issue sa pork barrel, issue sa EDCA, etc. Pero ngayon, wala nang nag-iingay. Kung may nag-iingay man, yung mga irrelevant na mga bagay, puro na lang disqualification kay Duterte Youth, disqualification sa mga ganito ganyan, o ano bang mga issue. Pero yung totoong issue, yung mga problema ng mga tao na kailangang atupagin, wala na silang panawagan doon. Kasi nga, kung hindi nila aatakihin ng mga Duterte, and most probably, I don't know, hindi natin alam, posible maging presidente si Inday Sara, anong mangyayari? No, yun yung kinatatakutan nila. Ako, naniniwala ako na yun yung kinatatakutan nila. Personal na opinion ko yun. So, kailangan atakihin yung pinakamalaking kalaban para
kunwari ma-impeach, di powerful na ulit sila. Nakikita mo rin ba na nagkaroon sila ng common enemy laban sa dito sa administrasyon, dito sa mga Duterte, nagkasundo sila. Kaya ganito na lang, parang nakakabinging tahimik ang kanilang ginagawa. Maraming mga issue ngayon, yung sa PhilHealth, yung sa blanco na BICAM report, at marami pang mga issue na involve yung pera ng taong bayan, pero nakatuon sila dito sa nabanggit natin na common enemy nila, Kamarikit. Oo, masasabi ko na may mga ganun silang ginagawa. Nakikita naman natin at nararamdaman naman natin lahat, no? Kailangan nila yung gawin. Yun nga, dahil meron silang, meron silang biggest enemy, no? Sino yung kailangan nilang unang patumbahin. And then after that, magtitiwalag din yan sila. Kasi nga, kailangan, parte yan ng taktika ng partido. Meron tayong tinatawag na tactical alliance, no? Kailangan na iset aside yung iilang mga prinsipyo para mag-combine forces to bring down kung sino yung malaking kalaban. But after that, kung mananalo man sila or matatalo sila, maghihiwalay din yan kasi hindi naman sila talaga same ng direction. Kasi iba naman talaga yung direction ng Communist Party of the Philippines. Ang direction naman talaga nila ay to overthrow, no, the existing government. So, ano lang yan, ilang panahon lang din yan, pero titiwalag din yan sila. Again, kung mananalo or matatalo sila, it's up to them. Yun nga yung problema natin. Because supposedly, yung mga nasa loob ng gobyerno, hindi dapat nakikipag-alyado sa kanila. Kasi kung nakikipag-alyado ka sa kanila, if you're supporting them, it means that you are also supporting the New People's Army na bumangon ulit, na mag-recover ulit. Yun yung problema, no, sa loob ng gobyerno natin ngayon. Hindi natin alam eh. I don't know. Siguro yun nga, mas kailangan talaga pasigurong palakasin yung efforts natin to really, educate them na wala namang problema na meron tayong grievances, mga dissent sa gobyerno. But let's give up the armed struggle. Let's not support them. No, let's not support them. Kahit nga sila yung mga nasa loob pa ng CPP and PNDF, hindi naman namin sila sinasabi na huwag kayong magreklamo. Kung meron naman kayong dapat ireklamo nyo. But give up, no, the perspective na kailangan maglunsad tayo ng armadong pakikibaka, na kailangan suportahan natin ang New People's Army. Itigil na natin yun kasi wala talaga tayong patutunguhan. Napakaraming cases ngayon, no? Na ang dami-dami nang namamatay. Very recent lang may kasama na akong namatay, si Aldrin. No, galing din yun sa sa youth and student sector. Madali lang gawin para sa mga nasa legal front organizations kasi they don't have the audacity to join the New People's Army. Malakas lang silang magsalita, malakas lang silang magalit, malakas lang silang mag-file ng kahit anong mga complaints. Pero pag papupuntahin mo sa bundok, iiyak lang yan kasi hindi nila kaya. So it's very unfair. Napaka kawawa yung mga inosente na humahawak ng armas na they really think that it is, the answer sa lahat ng problema. Pero hindi talaga. Mas lalo pa talaga itong nagpapa-worse, no, sa problema sa ating bansa. Huli na lang, kung hindi maagapan na ito sila, no, anong nakikita mong senaryo, Aryan, na minsan ang natalo, tapos naghingalo na, pero ngayon parang may tumutulong pa sa kanila na mabuhay mulit. At kung hindi ito magapan, anong nakikita mong senaryo dito? I trust the Philippine people. No? Naniniwala ako sa napakaraming mga tao na naging biktima ng CPP and PNDF na they're willing to fight against this. So kung meron mga ilang mga tao na sumusuporta sa kanila, naniniwala pa rin ako sa power ng sambayan ng Pilipino. Kasi dito sa Davao Region and other
regions in the whole Philippines. Nakapagtayo kami ng National Former Rebels Organization, and we can prove to you na yung mga tao na yon are very willing, no, na lumaban against the CPP and PNDF. Kahit na merong bill na ipapasa or kahit merong law na ipapasa, we are very ready, no, na harapin kung ano man yung legal battle man yan or ano man yung mga sakripisyo na yan. Kasi hindi talaga kami lalabas at hindi kami magsasalita kung walang suporta ng mga tao. So, kung mga tao na yun na empowered at may mga tao na nasa gobyerno na sumusuporta pa rin, no, sa katulad namin, sumusuporta sa amin, sumusuporta sa mga dating area ng CPP and PNDF, marami tayo eh. Napakarami natin. Yung mga nababasa natin sa social media, yun lang yun eh. Kasi yung iba wala namang access sa social media. Yung mga ordinaryong tao hindi naman nakakapagsalita talaga about their thoughts about this issue. Pero kung pakikilusin natin sila, I know and I assure you, kikilos talaga sila kasi ayaw na talaga nilang bumalik ang CPP, NPA, NDF sa kanilang communities. Kamarikit, maraming salamat. Dagang salamat sa imong oras o gigayon. Sa ulitin, ingat po kayo.